May isang dahilan kung bakit kahit mabait ka, kahit loyal ka, kahit totoo ang intensyon mo, bigla na lang nawawala ang gana ng babae sa iyo. Hindi dahil may mas gwapo, hindi dahil may mas mayaman, kundi dahil may mga ginagawa ka na akala mo normal lang, pero unti-unti nang pumapatay ng attraction. At ang pinakamasakit, ginagawa mo ito habang iniisip mong tama ang ginagawa mo. Hindi lahat ng ginagawa ng lalaki na mabuti ay kaakit-akit, at hindi lahat ng effort ay nagdadala ng babae palapit. Ang iba, nagtutulak palayo. Isa sa pinakamalaking hindi napapansin ng lalaki ay ang sobrang availability. Kapag lagi kang nandyan, laging nagre-reply agad, laging nag-a-adjust ng oras kahit pagod ka na, nawawala ang sense na pinipili ka, nagiging default ka, at ang default, bihirang kaakit-akit. Hindi ito pagiging caring, ito ay pagkawala ng scarcity. At sa psychology ng attraction, ang bagay na laging available ay bihirang pahalagahan. Sunod ay ang sobrang pagpapaliwanag ng sarili. Kapag may konting pagbabago sa tono niya, agad kang nagpapaliwanag. Kapag may konting misunderstanding, parang may kasalanan ka agad. Kapag hindi siya nag-reply, iniisip mong ikaw ang mali. Unti-unti, ikaw na ang laging nag-a-adjust. Ikaw ang laging nagpapatunay. At sa mata ng babae, hindi ito maturity. Ito ay kawalan ng self-confidence. Maraming lalaki rin ang hindi aware na ginagawa nilang emotional dumping ground ang babae. Lahat ng stress, problema, reklamo, at insecurity ay sa kanya ibinubuhos araw-araw. Sa halip na connection, ang nararamdaman niya ay bigat. Ang babae ay naa-attract sa lalaking may emotional control. Hindi sa lalaking emosyon ang may hawak sa kanya. Isa pang tahimik na pagkakamali ay ang sobrang paghahanap ng reassurance. Paulit-ulit mong tinatanong kung okay lang ba kayo, kung galit ba siya, kung may mali ka bang nagawa. Sa simula, naiintindihan. Sa huli, nakakapagod. Ang lalaking sigurado sa sarili ay hindi nanginginig sa bawat pagbabago ng emosyon ng iba. Paglalagay ng babae sa pedestal, ang isa sa pinakanakakasirang ugali. Kapag ginawa mong sentro ng mundo mo ang isang babae, ipinapakita mo na ang halaga mo ay nakadepende sa kanya. At kapag ganito ang dynamics, nawawala ang balance. Kapag may kapangyarihan ang isang tao sa emosyon mo, nawawala ang attraction. Marami ring lalaki ang nawawalan ng boundaries. Pinapayagan ang disrespect dahil takot mawala. Tinatawanan ang biro kahit masakit. Tinatanggap ang cold treatment dahil umaasa pa. Sa stoic mindset, malinaw ito. Kung ano ang pinapayagan mo, iyon ang magiging normal. Isa pang hindi napapansin ay ang pagiging reactive. Kapag sweet siya, sobrang saya mo. Kapag cold siya, gulo ang isip mo. Kapag hindi nag-reply, nawawala ang focus mo sa buong araw. Ang lalaking reactive ay walang frame. At ang lalaking walang frame ay madaling mawalan ng respeto. Sobrang pagbibigay ng effort bago pa ito hingin ay isa ring malaking pagkakamali. Regalo, mahabang messages, at sobra-sobrang attention kahit wala pang investment mula sa babae. Kapag one-sided ang effort, napapagod ang nagbibigay at nawawala ang gana ng tumatanggap. Unti-unti ring nawawala ang sariling direksyon ng lalaki kapag umiikot na lang ang buhay niya sa babae. Ang oras, emosyon, at focus niya ay nakabase sa mood at kilos ng isang tao. Ang lalaking walang sariling mundo ay hindi misteryoso at hindi kaakit-akit. May mga lalaking nagpapakabait ng walang backbone. Takot mag-disagree. Takot magsabi ng totoo. Takot mag-set ng standards. Hindi ito kindness. Ito ay takot. At ang takot ay hindi kailanman kaakit-akit. At kung iisipin mo, karamihan sa mga lalaking gumagawa ng mga pagkakamaling ito ay hindi naman kulang sa intensyon. Sa katunayan,
Madalas sila pa nga ang mas seryoso, mas invested, at mas handang magmahal. Ang problema, wala silang malinaw na inner anchor. Kapag ang emosyon ng babae ang nagdidikta ng emosyon mo, nawawala ang balanse. At kapag nawala ang balance, doon nagsisimula ang unti-unting pagkawala ng respeto. Isa pang hindi napapansin ng maraming lalaki ay ang sobrang pag-a-adjust ng personalidad. Kapag binabago mo ang opinyon mo para lang magustuhan ka, kapag tinatago mo ang tunay mong paniniwala dahil takot kang makontra siya, unti-unti mong pinapakita na hindi ka buo sa sarili mo. At kahit hindi niya ito maipaliwanag, nararamdaman ng babae kapag ang lalaki ay walang matibay na paninindigan. Ang lalaking may sariling prinsipyo ay maaaring hindi sang-ayon palagi, pero malinaw siya. At ang clarity ay mas kaakit-akit kaysa pagsang-ayon sa lahat. May mga lalaki ring nawawala ang attraction dahil sobra silang takot sa conflict. Ayaw nilang mag-open ng seryosong usapan. Ayaw nilang itama ang mali. Ayaw nilang sabihin kapag nasaktan sila. Iniipon nila ang lahat hanggang sa sumabog o tuluyang mapagod. Pero ang totoo, ang healthy na relasyon ay hindi kawalan ng conflict. Ito ay kakayahang harapin ang conflict ng may dignidad. Ang lalaking kayang magsabi ng totoo, kahit hindi komportable, ay lalaking may backbone. Isa pang tahimik na pagkakamali ay ang pagiging sobra sa words pero kulang sa substance. Mahahabang paliwanag, mahahabang pangako, mahahabang assurance, pero kulang sa direksyon at aksyon sa sariling buhay. Sa stoic mindset, ang tunay na lalaking kaakit-akit ay hindi maingay. Hindi siya kailangang magbenta ng sarili niya. Ang consistency ng kilos niya ang nagsasalita para sa kanya. May mga lalaki ring hindi namamalayan na nawawala ang sarili nilang routine kapag may babae na sa buhay nila. Ang oras na dati ay para sa gym, pag-aaral, negosyo o personal growth ay unti-unting napupunta lahat sa chat, reply at paghihintay. Kapag nawala ang structure ng buhay mo, nawawala rin ang sense na ikaw ay may direksyon. At ang lalaking walang direksyon ay hindi nagbibigay ng sense of security kahit gaano pa siya kabait. Isa pang hindi obvious pero malakas ang epekto ay ang pagiging masyadong predictable. Kapag alam na niya kung anong gagawin mo, kung anong sasabihin mo, at kung paano ka tutugon sa bawat sitwasyon, nawawala ang excitement. Hindi dahil masama ang pagiging consistent, kundi dahil wala ng growth o depth. Ang stoic man ay predictable sa prinsipyo, pero unpredictable sa potensyal. Laging may progress, laging may bagong antas. May mga lalaki ring hindi napapansin na hinahayaan nilang maubos ang sarili nila emotionally. Patuloy silang nagbibigay kahit wala nang natitira sa kanila. Patuloy silang umuunawa kahit hindi na sila inuunawa. At sa huli, nagiging resentful sila. Ang babae ay hindi naa-attract sa lalaking ubos na. Naa-attract siya sa lalaking buo at marunong huminto bago maubos. Isa pang kritikal na punto ay ang takot mawala. Kapag ang bawat kilos mo ay galing sa takot, takot na mawala siya, takot na mapalitan, takot na maiwan, lahat ng desisyon mo ay nagiging mabigat. At ang bigat na iyon, ramdam ng babae kahit hindi niya maipaliwanag. Ang lalaking hindi takot mawala ay lalaking may option. At ang lalaking may option ay lalaking may halaga. Sa Stoicism, malinaw ang aral. Hindi mo kontrolado ang desisyon ng ibang tao, pero kontrolado mo ang sarili mo. Kapag tinanggap mo ito, nawawala ang desperation. Kapag nawala ang desperation, bumabalik ang dignidad. At ang dignidad ay mas kaakit-akit kaysa anumang pilit na effort. May isa pang bagay na bihirang napapansin ng lalaki, ang pagiging sobrang attached sa resulta.
Kapag ang isip mo ay palaging nakafocus sa kung magiging kayo ba, kung saan patutungo ang usapan, o kung ano ang susunod niyang gagawin, nawawala ka sa kasalukuyan. At kapag wala ka sa present moment, nawawala ang tunay na koneksyon. Ang stoic na lalaki ay naroon sa kasalukuyan. Ginagawa niya ang tama, hindi dahil may inaasahang kapalit, kundi dahil iyon ang tama. At ang ganitong mindset ay nagdadala ng tahimik na kumpiyansa na ramdam ng babae. May mga lalaki rin na hindi namamalayan na hinahayaan nilang mabura ang sariling identity kapag may gusto silang babae. Unti-unting nawawala ang mga interes nila. Unti-unting nagbabago ang ugali nila. Unti-unting nagiging version sila ng sarili nila na akala nila ay mas tatanggapin. Pero ang totoo, ang pinakakaakit-akit na bersyon ng lalaki ay ang tunay niyang sarili, hindi ang binagong bersyon para lang magustuhan. Isa pang subtle pero malakas na dahilan ng pagkawala ng attraction ay ang kawalan ng emotional boundaries. Kapag bawat mood swing ng babae ay iniintindi mo bilang responsibilidad mo, nauubos ka. At kapag nauubos ka, nawawala ang lakas mo bilang lalaki. Ang stoic mindset ay nagtuturo na magmahal ka, pero huwag mong akuin ang emosyon ng iba bilang sariling pasanin. At panghuli, may isang prinsipyo na dapat mong tandaan sa lahat ng ito. Hindi ka kailanman dapat makipagkompetensya para sa respeto. Kapag kailangan mong magpaliwang ngayon, mahalagang linawin ito. Ang lahat ng ito ay hindi para gawing tactic ang pagiging cold o distant. Hindi ito laro. Hindi ito manipulation. Ito ay pagbabalik ng self-respect at inner stability. Kapag buo ka sa sarili mo, hindi mo kailangan magpanggap, hindi mo kailangang maghabol, at hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa kahit sino. Ngayon, pakinggan mo ito ng mabuti. Hindi mo kailangang magpanggap, hindi mo kailangang magmanipulate, hindi mo kailangang maglaro ng isip. Ang kailangan mo lang ay itigil ang mga ugaling sumisira sa sarili mong halaga. Ang stoic mindset ay simple. Kontrolin mo ang sarili mo. Irespeto mo ang boundaries mo. Panatilihin mo ang direksyon mo. At huwag mong isuko ang dignidad mo para sa pansamantalang atensyon. Sa huli, tandaan mo ito. Hindi ka iniiwan dahil kulang ka. Kadalasan, iniiwan ka dahil sobra kang nagbigay ng walang self-respect. At kapag natutunan mong manatiling buo kahit may gusto ka, doon ka nagiging lalaking hindi basta-basta nawawala sa isip ng babae. Hindi dahil hinabol mo siya, kundi dahil hindi mo hinabol ang validasyon niya. Sa mundong puno ng desperasyon, ang lalaking kalmado, may prinsipyo, at may respeto sa sarili, ang lalaking hindi kailanman madaling palitan.